Dahil sa matinding pagtutok ng Rusya sa Ukraine ng higit 3.5 taon, madalas nating nakakalimutang may iba pang ambisyon si Vladimir Putin. Ang Ukraine ay simula pa lang, kahit na mas matagal itong nasakop ng Rusya kaysa sa orihinal nilang plano. Kung bumagsak ang Ukraine, may mas malalayo pang balak si Putin, tinitingnan niya ang NATO at naghahanda siya para sa laban. Ayon sa intelihensya, naghahanda ang Russia para sa digmaan laban sa NATO na pinatutunayan ng ebidensyang hindi inaasahan ng marami. Ayon sa Institute for the Study of War, ginagawa ng Russia ang mga bagay na hindi dapat posible base sa laki ng kanilang pagkalugi sa Ukraine noong opensibang kampanya ng Setyembre 21. Ayon sa hindi pinangalanang tagaloob, sinabi ng Institute for the Study of War na ginagawa ng Russia ang estratehikong reserba ng mga bagong recruit na posibleng gamitin laban sa NATO sa hinaharap. Pinapatunayan ng dami ng nare-recruit ang pahayag ng hindi pinangalanang source. Ayon sa source, halos 200 at 70,000 katao ang pumirma ng kontrata sa Russian Ministry of Defense mula simula ng 2025 hanggang Setyembre 15. Katumbas ito ng humigit kumulang 31,600 na nare-recruit bawat buwan na isang nakakaintrigang bilang. Noong Hunyo, sinabi ni George Barros ng Institute for the Study of War Russia sa Kiev Independent na hindi sapat ang buwan ng recruitment para matakpan ang mataas na pagkalugi ng Russia. Nawawalan sila ng 35,000 katao bawat buwan at posibleng kaunti lang ang nare-recruit nilang mas mataas dito. Ayon kay Barros, maaaring mali ang bilang ng Institute for the Study of War's New Insider o baka mas mababa ang pagkalugi ng Russia kaysa sa inaasahan. Ayon kay Barros, maaaring bahagyang mas mataas lang ang nare-recruit ng Russia kumpara sa mga nawalang tauhan noong Hunyo, na nagpapalakas pa rin ng paniniwala na may binubuong reserbang puwersa. Maaaring may isa pang salik na nakakaapekto rito na tatalakayin natin maya-maya. Ano man ang bilang, malinaw na mas marami ang nire-recruit ng Russia na sundalo kaysa sa ginagamit nila sa Ukraine. Ayon sa The Insider, may mga bagong recruit na sumali sa Strategic Reserve ng Russia simula Hulyo 2025, sabi ng Institute for the Study of War. Hindi sinabi ng source kung ilan ang napunta sa Strategic Reserve or sa frontline sa Ukraine. Sa totoo lang, kaduda-duda ito. May hindi pinangalanang source na nagsabing bumubuo ang Russia ng reserba pero walang binigay na bilang, maliban sa total recruitment figures ng bansa. Iyan lang ang basehan natin. Pero habang lumalawak ang Institute for the Study of War, maaaring ang nakikita natin ay ang reaksyon ng Russia sa mga nangyayari sa labanan sa Ukraine na nagsisimula ng pumabor sa kanila. Sa madaling salita, mukhang bumababa ang casualty rate ng Russia. Ayon sa Institute for the Study of War, halos pareho pa rin ang bilang ng mga nawawalang sundalo ng Russia ngayong taon. Ayon kay Barros, sa pahayag niya sa Kiev Independent, noong Enero hanggang Hulyo, ang buwan ng casualty rate ng bansa ay nasa 32,000 hanggang 48,000. Kung mananatili ang mga rate na ito para sa natitirang bahagi ng 2,000 at 25, ibig sabihin ay hindi sapat ang recruitment ng Russia para matakpan ang mga pagkalugi na ito, lalo na kung magtatayo pa ng reserbang pwersa. Ganito kasi, nagbago ang casualty rate ng Russia. Noong Agosto, iniulat ng Institute for the Study of War na umabot sa 29,000 ang casualties ng Russia sa buwang yon. Naglabas ang UKR Inform sa Facebook ng mas eksaktong bilang. Kinumpirma ng Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Ukraine, si Oleksandr Siersky, na nawalan ang Russia ng 28,700 sundalo noong Agosto. Iyan ay mahigit 3,000 na mas kaunti kaysa sa pinakamasamang buwan ng Russia sa unang 7 buwan ng 2025. Kung Setyembre ay palatandaan, hindi lang ito minsang pagbaba. Sa unang kalahati ng Setyembre, nawalan ang Russia ng 13,000 sundalo. Kung ipagpapalagay na mananatiling pareho ang bilang ng mga nasasawi, aabot ito sa 26,000 kada buwan na isa pang pagbaba mula noong Agosto. Ngayon, tandaan ang buwan ng bilang ng mga bagong recruit na ibinahagi namin kanina, 31,600. Ngayong 2,025, mas marami ng bagong sundalo sa Russia bawat buwan kaysa sa mga nalulugi nila sa Ukraine. Ibig sabihin, may libo-libong bagong recruit na reserbang puwersa. May 5,600 sobra ang Russia para mapunan ang nalugi nila sa digmaan sa Ukraine ngayong Setyembre. Idadagdag pa dyan ang halos 3,000 na mga recruit na hindi nagamit noong Agosto. Ayon sa Institute for the Study of War, mas kaunti ang casualty ng Russia
sa mga nakuha nilang teritoryo mula Mayo hanggang Agosto ngayong taon kaysa noong tagsibol. Ang pagbaba ng casualty kapalit ng halos parehong teritoryo ay maaaring nagbigay kumpiyansa sa Russia na bumuo ng reserbang puwersa. Ang tanong, ano ang nagbago sa paraan ng Russia ngayong tag-init? Nagbigay ng ilang pahiwatig ang politiko noong Hulyo 6 sa isang artikulo kung saan nabanggit na napilitan ang Ukraine na baguhin ang kanilang depensa sa mga rehiyong tinarget ng Russia sa opensiba ng Russia nitong tag-init. Hindi pinalaki o pinahusay ng pagbabagong ito ang mga fortifikasyon para mas epektibong harapin ang mga mekanisadong pag-atake na siyang inaasahan ng Russia sa halos buong digmaan. Inaangkop ang mga depensa nang gumamit ang Russia ng mas maliliit na unit laban sa Ukraine. Ipinagmalaki ni Siersky ang kanilang pagkakaiba sa panayam sa mga mamamahayag noong Hunyo ayon sa ulat. Ngayon, nakikita nating pinaka-epektibo ang pinakamataas na antas ng detachment. Karamihan ay mga grupo ng trinsera at foxhole kaya hindi magamit ng kalaban ang strike drone. Ayon kay Siersky, ngayon, ang drone na gumagamit ng fiber optics ay kayang makapasok sa anumang butas kahit sa mga bagong depensa ng Ukraine. Nangyari ang pagbabagong ito dahil ang Russia na dating umatake gamit ang 500 sundalong batalyon ay nagsimulang magsagawa ng mga pagsalakay. Una, may 100 sundalo. Tapos naging platoon na lang na tig-20 katao. Ang Center for Strategic and International Studies o Center for Strategic and International Studies ay gumawa ng katulad na pahayag noong Hunyo, bagamat inilarawan nito ang mas maliit na deployment ng tropa ng Russia bilang halimbawa ng mga problema ng bansa sa labanan sa Ukraine. Mukhang napaaga ang pahayag ng Center for Strategic and International Studies. Ang maliit na deployment ng tropa ay hindi agad ibig sabihin na kulang ang tao ng Russia. Sa halip, maaring ito ay isang sinadyang hakbang na ginawa ng Russia, kung saan nakakamit pa rin ito ang katanggap-tanggap na antas ng pagkuha ng teritoryo, habang mas kaunti ang nalulugi nilang tropa kumpara sa dati para makuha ang mga teritoryong iyon. Tila naniniwala talaga ang Institute for the Study of War maaaring ito ang totoong nangyayari. Sinasabi na ang pagsisiwalat ng di pinangalanang source ukol sa reserbang pwersa ay maaaring magpahiwatig nito. Masaya ang Russia sa bilis ng pagsulong at naniniwalang mapapanatili nila ang mababang nasasawi at dami ng nare-recruit. Patuloy pa rin ang pagsulong ng Russia, bagamat mabagal. Noong Agosto 13 naglabas ang Russia Matters ng ulat tungkol sa digmaan ng Russia at Ukraine mula Hulyo 15 hanggang Agosto 12. Ayon dito, nakuha ng Russia ang 200 at 41 milya kwadrado ng Ukraine. 7% mas mataas kaysa 200 at 26 na milya kwadrado mula Hulyo 8 hanggang Agosto 5. Hindi man mabilis ang progreso, pero maaring sapat na ito para kay Putin. Maaaring indikasyon ng pagtataya ng militar ng Russia ang pagbuo ng strategic reserve. Kaya ng puwersang Ruso, ituloy ang kasalukuyang bilis ng pag-usad gamit ang maliit na grupong taktika. Nababawasan ng Russia ang kailangang tauhan sa harap. Ayon sa ulat ng Institute for the Study of War, ang ipinapahiwatig nito ay ang unti-unting pag-usad ng Russia ay sapat pa rin ang bilis para ituring ni Putin na matagumpay. Kahit hindi sakop ang malalaking lungsod, posibleng mabigo pa rin ang estratehiya ng Russia. Noong Agosto, nabutas ng puwersa ng Russia ang 700 at 45 milyang depensa ng Ukraine malapit sa lungsod ng Pokrovsk. Mabilis natigil ang pag-usad dahil dumating ang Azov Brigade ng Ukraine para palakasin ang depensa at pigilan ang paglusob. Ipinakita ng pangyayaring iyon na bagamat kayang bumutas ng maliliit na unit ng Russia, kulang sila sa laki at suporta na kailangan upang gawing malalaking opensiba laban sa mga pinatibay na lungsod ang maliliit na butas sa depensa ng Ukraine. Kung gustong sakupin ng Russia ang Pokrovsk, malamang kailangan nila itong kubkubin, gaya ng ginawa nila sa iba pang lungsod ng Ukraine noong digmaan. Ang ganitong pag-atake ay mabilis mauubos ang reserba ng Russia batay sa dating ebidensya. Para kay Putin, problema na lang yan sa susunod. Sa ngayon, ang mas mababang bilang ng nasasawi ng Russia ay tila nagbibigay kay Putin ng pagkakataon na mag-ipon ng estratehikong reserba. Siyempre, ang mababa ay isang relatibong termino. Mas mababa ang casualty rate ng Russia sa 2,000 at 25 kaysa noong 2024 bukod sa mga naunang nabanggit na buwan ng bilang sa video. Noong nakaraang taon, sinabi ng Ukraine na nawalan ang Russia ng 400 at 30,000 sundalo, nakatumbas ng mahigit 3,000 at 800 na pagkawala kada buwan.
Kung hindi magbago ang rate ng pagkawala ng Russia hanggang Hulyo 2000 at 25 malamang pareho rin ang kabuang bilang ngayong taon. Walang natirang puwang para makabuo ng reserba. Hindi yan ang nangyari. Bumaba ang casualty rate ng Russia mula nang gamitin nila ang bagong estratehiya ng maliliit na unit. Mahalagang banggitin na sapat ang bilang ng Russia para mapanatili ang recruitment rate nito ng matagal. Ayon sa Global Firepower, mahigit 46 na milyon sa 100 at 40 milyong populasyon ng bansa ay akma para sa serbisyo. Ang Russia ay may humigit kumulang 126 na milyong taong umaabot sa edad militar bawat taon. Kaya laging may bagong sundalong pumapasok sa hanay ni Putin. Tandaan mo ang tungkol sa mga batang recruit. Babalikan natin yan. Sa ngayon, pabor sa Russia ang lahat ng bilang. Patuloy silang nawawalan ng sundalo kahit mukhang tanggap ito ng Kremlin. Sa unang pagkakataon matapos ang matagal na panahon, mas marami na ang nare-recruit kaysa sa mga nasasawi. Dagdag pa rito, malaki ang Russia at marami itong tao na kayang kumbinsihin ng Kremlin. Pwede silang bulahin or pilitin maging sundalo na hindi pwedeng baliwalain. Lahat ng mga salik na ito ay nagpapakita na nasa posisyon ang Russia para simulan ang pagbuo ng kanilang reserbang puwersa. Ang lohika ay magsasabi na ang anumang dagdag na tao na nire-recruit ng Russia ay dapat ipadala sa Ukraine. Ang isang malaki ng puwersa ay maaring maging napakalakas kung nasa punto na ang Russia na kaya nitong magpadala ng mas maraming sundalo sa Ukraine kaysa sa mga natatalo nito bawat buwan. Sa halip, bumubuo ng reserbang hukbo ang Russia. Mukhang kontento si Putin sa mabagal na usad sa Ukraine dahil may isa pa siyang target sa isip. Ayon sa mga ulat ng NATO na ang Russia ay lumilikha ng isang estratehikong reserba. Lalo pang nagpapakita na hindi interesado ang Kremlin na tapusin ang digmaan nito laban sa Ukraine, kundi nananatiling nakatuon sa pagtamo ng kanilang mga layunin sa digmaan sa larangan ng labanan at maaaring naghahanda para sa isang labanan laban sa North Atlantic Treaty Organization. Ayon sa Institute for the Study of War, inuulit nito ang parehong pahayag sa bandang huli ng ulat. Nalalo pang pinatitibay ang ideya na si Putin ay nakatingin na ngayon sa hinaharap. Naniniwala ang leader ng Russia na sapat na ang kasalukuyang paraan ng bansa para makuha ang Ukraine, kahit tumagal pa ng ilang taon. Walang balak si Putin tumigil o magsikap para sa kapayapaan ayon sa kanyang mga kamakailang kilos. Kahit na nakikilahok sa mga usapang pangkapayapaan, kasama ang United States, patuloy pa rin ang Russia sa paglulunsad ng mga pag-atake sa lupa habang binobomba ang Ukraine gamit ang mga missile at drone. Masaya si Putin na ipagpatuloy ang ginagawa niya ayon sa kasalukuyang bilang. Dagdag pa, ayon sa Institute for the Study of War at nabanggit natin, maaaring malaki ang papel ng kabataang Russian sa reserbang puwersa ng Russia. Binanggit ng Institute for the Study of War na tila malamang na ang mga paghahanda para sa isang labanan sa pagitan ng Russia at NATO ay nagaganap na ngayon. Ngayon, malaki ang budget ng Russia para hikayatin ang mga graduate na sumali sa militar sa mga susunod na taon. Iniulat ng The Defense Post ang mga bagong programang ito noong Hulyo. Kasama rito ang mga akademikong programa sa mga paaralan ng Russia na gumagabay sa mga bata sa kapaki-pakinabang na interes. Ayon sa militar, hindi lahat ng programa ay para sa pisikal na aspeto ng pagiging sundalo. Karamihan ay tumatalakay sa hybrid warfare gaya ng pagkokode at electronic warfare. Iniulat ng outlet na may mga klase sa pagdidisenyo ng drone sa ilang paaralan sa Rusya na nagpapakitang naghahanap ang bansa ng batang inhinyero para magkaroon ng kalamangan laban sa Ukraine sa drone warfare. Minsan, kinukuha rin ang mga estudyante para tumulong sa mga inisyatibo ng militar. Ayon sa The Defense Post, gusto ni Putin na maaga silang mahubog para mas malaki ang posibilidad na pumayag sila kapag dumating ang mga recruiter na may alok na malaking sahod. Ginagamit din ang gamification bilang bagong paraan sa pagre-recruit ng militar. Ayon sa The Defense Post, isang Russian gaming platform ang nakuha ng 60,000 manlalaro sa pangakong dagdag puntos sa pagsusulit ng mga kalahok sa pagtatapos ng paaralan. Kakaibang panunuhol ito na ginagamit ng Russia para akitin ang mga kabataang madaling maimpluwensyahan sa kanilang militar. Ang laro ay konektado rin sa serye ng palaisipan, kung saan kailangang lutasin ng mga estudyante ang mga hamon tungkol sa parusa at teknikal na gawain ng mga kontratista ng depensa ng Russia. Totoo, nilikha ito. Nahaharap sa mga problemang ito ang mga kontratista at malinaw na kailangan nila ng matatalino at batang isipan para makatulong umiwas. Noong Agosto,
Napansin ng Radio Free Europe na hindi lang batang Ruso ang target ng mga programang ito. Sa Kyrgyzstan, binibigyan ng pagkakataon ang mga bata na sumali sa mga tila bokasyonal na paaralan na nangangakong mag-aaral sa ibang bansa at matututo kung paano gumawa ng mga drone. Hayagang namimigay ng brochure at hinihikayat ang mga bata sumali, habang may larawan ng mga kabataang naka-military uniform. Matagal nang tinatarget ng militar ang mga kabataan. Pero ngayon, mas matindi ang determinasyon sa kanilang mga programa. Hindi lang namimigay ng brochure ang Rusya at hinihiling sa mga kabataan na pag-isipan ang pagsali sa militar. Gumagamit ito ng mga programang partikular na idinisenyo para mahikayat ang mga kalahok na mapasama sa kulturang militar, para handa silang pumirma ng papeles pag sila'y nasa tamang edad at dumating ang recruiter. At kung totoo, ang Institute for the Study of War, ang mga ganitong uri ng programa ay bahagi ng pangmatagalang proseso ng Russia para bumuo ng reserbang militar na maaaring gamitin laban sa NATO sa hinaharap. Maliban sa mga programa para sa kabataan at reserbang puwersa, may iba pang senyales na naghahanda ang Russia sa digmaan laban sa NATO. Si Putin ay patuloy na sumusubok at nagtutulak ng mga hangganan nitong mga nakaraang linggo. Patuloy sinusubok ng Russia ang depensa ng himpapawid ng NATO sa Baltic Sea at dumarami ang paglabag nito sa airspace ng NATO states. Ayon sa Institute for the Study of War, hiniling ng NATO sa Germany na magpadala ng 2 Eurofighter para salubungin ang isang hindi pa natutukoy na eroplanong Ruso sa Baltic Sea noong Setyembre 21. Hindi lang ito ang unang beses na pumasok ang mga eroplanong Ruso sa airspace ng NATO nitong Setyembre. Mas maaga ngayong buwan, iniulat ng Poland na 19 na drone ng Russia ang pumasok sa kanilang airspace at may mga pinabagsak. Ayon kay punong ministro ng Poland na si Donald Tusk, ito ang pinakamalapit na tayo sa hayagang labanan mula ikalawang digmaang pandaigdig na nagpapakita ng bigat ng isyu. Makalipas ang ilang araw, isang drone ng Russia ay pumasok sa airspace ng Romania. Hindi kasing seryoso nang sa Poland ang insidenteng ito, dahil doon ay may nasirang mga ari-arian. NATO member ang Poland, Romania at Estonia. May problema rin ang Estonia sa Russia dahil sa pagpasok ng mga aerial assets sa kanilang airspace. Noong Setyembre, 19 hindi drone ang ginamit ngayon. 3 Mikoyan Gurevich, 31 ng Russia ang pumasok sa himpapawid ng Estonia. Binaliwala ang pakikipag-ugnayan at pinaalis ng NATO fighter jets. Tinalakay namin ang insidenteng ito sa isang video. Panoorin ito para malaman ang ginawa ng Russia at kung paano maaaring maapektuhan ng tugon ng Estonia ang reaksyon ng NATO sa mga ganitong paglusob. Itinatanggi ng Russia ang pananagutan, pero malinaw ang nangyayari. Nais ng Moscow malaman kung gaano kalayo ang dapat nilang gawin para mag-react ang NATO. Nakakabahala na iyon sa sarili nito, lalo na kung idagdag mo pa ang mga paglusob na ito sa naiulat na pagbuo ng reserbang pwersa. Ang mga programang militar ng Russia para sa mga bata at tila kasiyahan ni Putin sa digmaan sa Ukraine. Makakakuha ka ng baril na puno ng pulbura na ayon sa ilan sa NATO ay maaring magdulot ng kaguluhan sa buong Europa. Ang kalihim general ng NATO na si Mark Rutte ay tila naniniwala na maaaring naghahanda ang Russia para sa isang malaking bagay. Iniulat ng The Guardian, noong Hunyo na sinabi ni Rutte na maaaring umatake ang Russia sa NATO sa loob ng 5 taon. Nanawagan si Rutte ng malawak na kolektibong opensiba sa talumpati niya sa Chatham House, London. Kasama rito ang bagong rekomendasyon ng NATO na itaas sa 5% ng gross domestic product ang gastos ng bawat miyembro, mula sa dating 2% bilang paghahanda sa banta ng Russia. Baka may alam si Rutte na hindi natin alam dati at posibleng sinabi na lang ng anonymous na tagaloob ng Institute for the Study of War ang tungkol dito. Ang malinaw ay kailangan maghanda ng NATO para sa isang labanan, kahit hindi pa tiyak kung kailan ito mangyayari. Ayon kay Rutte, handa na ang Russia sa 5 taon. Pero maghihintay ba si Putin ng ganoon katagal? 5 taon ay matagal para sa isang leader na 72 na ang edad at malapit ng mag-73. Maaaring ginawa ng Russia ang bagong reserve program para paghandaang mas maagang digmaan laban sa NATO kaysa sinabi ni Rutte. Kung mangyari ang digmaan, hati ang opinyon kung sino ang mananalo. Noong Setyembre, sinabi ng The Week na kaya ng NATO kahit wala ang United States talunin ng Russia sa kasalukuyang lagay nito. Binanggit ng outlet ang teknolohikal na galing ng NATO at pagtutulungan ng 30 miyembro bilang susi sa tagumpay ng NATO sa isang tradisyonal na digmaan. Sa kanyang pagsusulat para sa The Telegraph, napunta rin si George Allison sa katulad na konklusyon na binanggit na pabor lahat ng numero sa NATO
kahit na may mga tanong tungkol sa kakayahan ng kolektibong organisasyon ng depensa na tumagal sa isang matagal at nakakapagod na digmaan. Ayon kay Steve Jeremy ng Responsible Statecraft, noong Enero, maaaring hindi pa handa ang NATO para sa Russia. Sabi niya, ang mabagal na desisyon, kakulangan sa estratehiya, at lantad na mga asset ng NATO tulad ng daungan at airbase sa ballistic missile ay magiging salik. Gayunman, may kalamangan pa rin ang NATO. At ang mismong kalamangan na iyon, lalo na pagdating sa bilang ng mga tauhan, ang tila sinusubukang tapatan ng Russia habang nagpapatuloy ang puwersa nito sa Ukraine. Bumubuo rin ito ng panibagong hukbo na posibleng iharap sa NATO. Handa kaya ang NATO? Kailan darating ang digmaan? Magagawa kaya ng Ukraine na maubos ang mga puwersa ni Putin ng sapat upang matiyak na hindi na mangyayari ang labanan sa pagitan ng Russia at NATO? Tanging panahon lamang ang makapagsasabi. Maaaring hindi inasahan ni Putin na habang binubuo niya ang reserve army ng Russia, isa sa pinakamalaking kaalyado niya ay posibleng tumalikod sa kanyang bansa. Ang Belarus ay unti-unting bumabagsak habang winawasak ng digmaan ni Putin ang lahat. At maaaring sapat na kalala ang mga problema upang magdulot ng pagkakahiwalay. Alamin pa ang iba sa aming video. At huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa iba pang mga video tungkol sa pinakabagong pagsubok ng Russia sa katatagan ng NATO. At maraming salamat, gaya ng dati, sa inyong panonood.